Amen. At sabihin natin pananampalataya. Jesus the Christ, the Son of the living God. The purpose of my life. So, alam niyo ba, nung bata ako, pag tinatanong ako about sa purpose ng buhay ko, hindi ko alam anong reason, anong purpose ng buhay ko. Naalala ko sa school, yung sabi ng teacher namin, bukas papasok kayo kung ano ang gusto ninyong maging sa future. Suotin yung uniforme. Hindi ako pumasok. Dahil wala naman akong dahilan para pumasok at hindi ko rin naman talaga alam ang purpose ng buhay ko. At iniisip ko noon, nung bata ako, so malapit na magunaw ang mundo. Papagurin ko lang ang sarili ko sa pag-aaral. At hindi naman lahat siguro makakapagtapos. At hindi ko alam, baka patay na ako. So bata pa lang ako, gano'n na ang mindset ko. Mamamatay ako ng maaga, kaya hindi ko na kailangang mag-aral. Ayan. So yan ang dahilan. And then, saglit tayong tumahimik. And then, tanungin natin ang ating sarili, anong purpose ng buhay ko? At ang Diyos ba ay naglaro ng dice? Hindi, saktong lumabas yung pangalan mo, kaya aksidenteng niluwa ka sa mundong ito. At aksidente na, John Lloyd, sige na nga, walang choice eh. Lumabas yung pangalan niya, likhain natin. Na walang dahilan. Kailanman hindi naglaro ang Diyos ng dice. Yan ang sabi ni Einstein. Kaya lahat ng bagay, kung bakit tayo narito sa mundong ito, merong dahilan. At ang unang-unang dahilan to glorify God. Yan lang yung dahilan yan. Walang iba kundi bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Maraming tao ang patuloy na naghahanap ng kasagutan. Pero ang Bible, nagbibigay ng iisang sagot at tayong tao ay nilikha na nakadesenyo sa salita ng Diyos. Paano tayong nakadesenyo sa salita ng Diyos? Sabi ng Biblia, nilikha tayo ayon sa kanyang larawan. At ang larawang ito, sabi ng Kolosas, si Jesus o ang Kristo ang larawan ng Diyos na nakikita. At sino itong Kristong ito? John 1:1, ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang buhay natin ay nakadesenyo sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang tunay na paraiso sa Garden of Eden. Pero maraming taong hinahanap pa rin ng kasagutan dahil pumasok sa tao ang emptiness, simulang dinukso ni Satanas ang tao, pumasok sa kanyang emptiness. Pero iisa pa rin ang sagot ng Diyos, Word of God. Pangatin matatagpuan ang kasagutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Next, believing Jesus. At alam nyo ba, kwento ko sa Bible study ko eh. Lahat ng tao naniniwala kay Jesus. At ilustrasyon nga sa mga Bible study ko, alam nyo ba, kung naabutan nyo dito yung perya, tumatawid sa alambre, naabutan nyo na ba yon? So, maraming tao, nasa perya, nanonood sila ng isang napakagaling na sarkero, na ang gamit niya ay bisikletang iisang gulong, tumatawid sa alambre. At nanawagan siya na napakaraming tao, habang kinakausap napakaraming tao, sabi niya, sinong naniniwala na kaya kong tumawid mula rito hanggang doon gamit ang bisikletang ito? Maraming tao nagsigawan at sabi nila, naniniwala po kami na kaya mong tumawid dyan gamit ang bisikletang yan. Then tumawid sila. Tumawid siya. Nagpalakpakan napakaraming tao. Galing! Sabi na, naniniwala kami na talented ka talaga. Kaya mong tumawid dyan. Then tinawag niya ulit ang atensyon ng maraming tao. Sinong naniniwala na kaya kong bumalik gamit ulit ito? Kami. Ang naniniwala, sumakay sa likod ko at tatawid tayo. How about kung kayo ang tinanong? Mula rito, sa building ng YMC hanggang dun sa may Kukatu, tatawid sa alambre gamit ang bike na isang gulong, sasakay ka sa likod ng driver, tatawid kayo. Sasakay ba kayo? Sabihin nyo ba, ako po, gagarantiya ko yung sarili ko. Kaya mong tumawid dyan kasama ko. Naniniwala kayo? Hindi, di ba? Katulad nito, maraming taong naniniwala na si Jesus ay kayang mag-resolve ng problema ng napakaraming tao. How about sa problema mo? Kaya niya pa kayang resolbahan ng problema mo? Do you believe God? Yes, naniniwala sila, katulad na napakarami tao, naniniwala kami na God is everything. God is impossible God. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. But pagdating sa problema mo, I think
He is limited God. Dumadating na tayo sa unbelief. Ano ang sabi ni Jesus? Anong sabi ng God? Believing Jesus na siya ang nagresolba ng iyong problema. Ibig sabihin, anong kailangan mo lang gawin? Believe. Siya ang solusyon sa lahat ng problema. Just believe Jesus. Yan lang naman ang requirements. Alam niyo bang maraming mababait na tao, pero pagdating sa pananampalataya Jesus is bagsak. Next. Yan. Only gospel. Tanging ang gospel lang ang solusyon sa mundong ito. Wala nang iba. Kapag hindi natagpuan ng tao ang sagot sa gospel, wala na siyang makatanggap na sagot kahit kanino. Bakit? Perpekto na ang nagbigay ng sagot na yan. Walang iba, kundi ang Diyos. At ang sagot ng perpektong Diyos, walang iba, kundi ang gospel. Ibig sabihin, ang tanging sagot na binigay ng Diyos, perpekto, walang labis, walang kulang, enough sa lahat dahil siya ang Kristo na nagresolba ng lahat ng kasalanan. Imagine natin na yung bagay na hindi natin kayang solusyonan, sinolusyonan ng Diyos. Pero yung simpleng problema, hindi tayo naniniwala na si Jesus ay enough para sa problemang yon. Then, yan, sunod, bumabalik. Tama lang bumalik pag tamang tao. Okay? Find God's plan. Ano ba yung plano ng Diyos? Nilikha tayo ng Diyos ay merong absolute plan. Pag sabing absolute plan, bago pa man likhain ang mundong ito, meron na siyang plano sa iyo. Ang bahay na to, ang building na to, ang unang-unang nakakita ng perfect design nito, walang iba kundi ang architect. Yung mga labor, hindi nila alam kung ano ang disenyo ng building na to pagkatapos. Wala silang idea. Basta sila gumagawa lang. Pero yung architect at engineer, sa utak nila, tapos na. Tayo yung mga labor. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos in the future. Pero sa paghawak ng salita ng Diyos, malalaman natin kung ano ang perfect plan. Sa bawat situation, hindi nangyayari ayon lang sa trip ng Diyos. Nangyayari ang bawat situation sa buhay natin dahil ang Diyos ay merong perfect plan. Pero ang gusto natin, ang Diyos ang lumagay sa plano natin. Kung tayo ay merong mabuting plano, laging merong mabuting plano ang Diyos. And then, absolute grace. Alam nyo ba, sa bawat situation ng buhay, laging nahayag ang absolute grace ng Diyos doon. Ano ba yung grasya? Na-overcome natin ang bawat situation dahil sa Diyos, hindi dahil sa ating talino, galing, kakayahan. Isang araw yung problema mo ngayon, pagkatapos ng 3 araw, 1 buwan, tatawanan mo kung ano ka ngayon. Sabi mo, taong yon, di ko ba alam anong sumapi doon? Bakit ganun? Nagbago ang itsura, nagbago ang attitude dahil lang sa situation na hindi niya kayang i-handle. Next, absolute identity. Narinig niyo ba yung mensaheng ang kulay natin ay dapat kahit anong situations, only gospel lang. Pero nagbabago tayo depende sa ating situation. Nagkukulay unbeliever tayo. Pumapasok ang unbelief, kaya malalaman mo ang isang remnant na walang pananampalataya, laging unbelief ang sinasabi, hindi kaya yan. Ay, mahirap yan. Yun yung mga sinasabing walang faith sa Diyos. Yun yung mga nagsasalita na sila ang gumagawa sa field, hindi ang Diyos. Kaya nga, pag sa field, walang ibang gagawa dyan, kundi ang Diyos. Magkaroon tayo ng isang identity. Alam niyo ba ang kahit si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi nagbago ang kanilang identity? Kapalit ang buhay nila sa pagsuway doon sa hari. Pero hindi sinabi ni Shadrach, Abednego, okay po. Kung ako mag-iisip, patalinuhan na lang, o sige, sasambahin ko yan yung revolto mo, pero alam naman ng Diyos ang puso ko, na si Yahweh pa rin ang sasambahin ko. Luluhod ako kunwari, para wag lang akong mamatay. Pwede nilang gawin yon. Pero alam nyo ba, hindi nila ginawa yon. Sabi nila, kahit mamatay pa kami, at hindi kami iligtas ng aming Diyos, wala kaming pake, hindi nagbago ang identity. Ibig sabihin, kapag kulay puti talaga yan. And then, absolute lifestyle. Nung si Daniel ay humanap sa problema, nagbago ba yung kanyang lifestyle? Ayoko na mag-pray. Pambihira, nanalangin na nga ako, papakain pa ako sa leon. Ayoko nang sumamba sa Diyos ng Israel. Ginawa ko ang kalooban ng Diyos, pero ang kapalit ay parusa. Anong klaseng Diyos yun? Pero di nagbago ang kanyang lifestyle. Ano ang kanyang lifestyle? Every alas 3 ng madaling araw, alas 3 ng hapon, humaharap siya dun sa silangat at nananalangin siya,
sa Diyos ng Israel. Kahit na may banta sa kanyang buhay, hindi nagbago ang kanyang lifestyle. How about kapag hindi na tayo nasa yewon? Magbabago na yung lifestyle natin. And then, finding God's mission. Alam niyo ba yung mission ng create ng Diyos ang tao? Una, di ba? First, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang imahe, which is Word of God. Second, binigay ng Diyos ang covenant, ang pamahalaan ng buong mundo. Hindi nag-question ng tao, Lord, problema yan. Lahat ng nilikha mo, ang dami mong nilikha, bibigyan ko ng pangalan, problem yan. Pero yung problem, inaccept ng tao as a blessing dahil sa lahat ng nilikha ng Diyos, siya lang yung binigyan ng otoridad na pamahalaan lahat ng nilikha ng Diyos. Ito yung blessing na naintindihan ng tao dahil sa paghawak ng salita ng Diyos. Next, about mission. Nung nilikha ng Diyos ang tao, sabi niya, pamahalaan mo ang buong mundo. Ang tanong, anak pa ba ng Diyos ang namamahala sa buong mundo? Hindi na. Simulang napili ang taong humawak sa covenant, ano ang nangyari? Ang mission ng tao ay nauwi sa self-centered. Ako na lang ng ako. Material-centered. Akin yan. Gusto ko maging ganito. Simulang pagkabata, hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin nagbabago ang platform ng tao. Nung bata ako, kapag tinatanong kami ng teacher namin kung ano ang purpose ng buhay namin, ang lagi naming sagot, makapagtapos ng pag-aaral, makatulong sa pamilya. Hindi yun masama, tama yun sa lahat ng tama. Pero hanggang ngayon, wala pang bumabalik na nagsabing, natagpuan ko na ang tunay na purpose ng buhay ko. Walang nagsagot ng ganon. Lahat ng taong nangamatay, ang laging sagot, failure. Patuloy sila naghahanap ng kasagutan sa mundong ito. Alam nyo bang merong champion sa larong tennis? Nang pangarap niya lang ay maging number 1 sa buong mundo. Pagkatapos niyang maabot yung kanyang mission, yung kanyang purpose, nagpakamatay na siya. Kasi hindi niya na alam kung anong susunod na purpose ng buhay niya. Naabot niya na yung purpose niya. Hindi niya na alam kung anong susunod. Kaya ang inisip niya, tapos na. Mag-suicide na lang. Yan. Ano ang ating mission? Restore the covenant. Kung alam natin ang gospel, malalaman natin na yung ating field, wala ng covenant. Wala ng taong naniniwala na sa Jesus ang Kristo. Yes, ang daming religion. Naglipa na ang religion sa Pilipinas, pero walang naniniwala sa covenant na only Jesus is the Christ. Kukunti na lang ang next generation. Alam nyo bang nakakatuwa ngayon? Pag nagra-rise ako ng gabi, nakikita ko yung mga 18, 13 years old, 17, 19, 20. Ang suot nila sa pang-beer house, pang-simba na. Ang galante nilang tingnan, naka-heels. Pagkatapos, suray-suray sila. E naisip ko, yung ganong forma, dati nakikita ko yan sa simbahan ngayon iba na. Doon mo na sila makikita sa OG, saan pa yun? Saan pa yung iba doon? Sa Tiki Bar. Alam nyo ba kung bakit ang dami naglipanan yan? Ibig sabihin, patok. Mabentang mabenta, kaya naglagay sila ng bawat, butik. Ibig sabihin, mabinta sa mga kabataan. Ang next generation, wala ng covenant. O konti na lang rin ang mga kabataan na makikita mo sa simbahan. At sometimes nga, ang simbahan, makita mo yung mga kabataan doon sa simbahan, pag tinanong mo, wala na rin assurance. Sa langit ka ba pupunta? Hindi ko ba alam Hindi ko ba alam kung sa langit ako pupunta. Anong ginagawa mo dito? Thanksgiving ka pa sa Diyos, hindi mo pala sila ka pupunta. Wala na rin assurance. May assurance silang magkabalikan, pero yung assurance sa salvation, wala. Grabe kainis. Yan. Pamilya. How about the family? Alam niyo ba nung sinabi ng Diyos kila Eva at Adan ng covenant? Si Eva at Adan ay nasa ilalim pa ng 3 blessings. Pero, yung pamilyang binuo nila Eva at Adan, simulang lumabas si Cain, si Abel, nawala na ang covenant nung namatay si
Abel. Alam niyo ba, maraming pamilya ngayon na wala ng gospel. Kinausap ko yung nanay dyan nung sa Monday, Martes. Sabi ko sa nila, ang purpose talaga ng aming summer school ay hindi lang para magbigay ng karunungan sa mga bata. Matatalino ang anak ninyo. Sabi ko sa nila, alam nila kung paano kayo sagot-sagutin. At sa sagot nila, natatamimi kayo. Gaano katalino ang inyong anak. Tahimik sila. Sobrang talino ng kabataan ngayon, sabi ko. Isipin mo, isang sagot mo lang, 3 sagot niya, tahimik ka. Kaya kahit na yung talino ng mundong ito, ilagay mo sa utak ng anak mo without gospel, babagsak din yan. Aalipinin yan ng pressure ng mundong ito. Kailangan mo to, kailangan mo yan. Kaya magkakaroon ng mental problem. Yan. Hindi niya na alam kung lalaki ba siya o babae. Magkakaroon siya na napakaraming alalahanin sa buhay, kaya ang conclusion, yan, magpakamatay na lang. Kaya nga nakakainggit yung isang pamilya na nasa loob ng gospel, nakakainggit yun. Pangarap ko yun dati. Sabi ko sa nanay ko dati, alam mo pangarap ko rin magsalo-salo tayo pag kumakain. Sa dami ng trabaho natin, nangarap ka pa ng ganyan, kumain ka kung gusto mong kumain. Yun ang sabi niya sa akin. Then, kukunti lang rin kami sumisimba. Kapag nakikita ko yung isang pamilya, lalo nang may gospel, yung sinabi ako si Pastor Eman, alam mo, napakaswerte mo eh. Kasi may pamilya ka na nasa loob ng gospel. Kaya sobrang swerte mo. Kasi mula sa pamilya mo, pagpapalayan yung ibang pamilya. Alam niyo ba yung pamilya napakahalaga? Malalaman niyo yan pag nawalan kayo ng pamilya, kung gaano kalungkot ng walang pamilya. Pero ako may pamilya, sobrang laki. Sobrang laki ng pamilya ko. Hindi kasya ang 30,000 para pakainin ng pamilya ko. School! Maraming school ngayon, wala ng covenant. Ang nakakatawa nga eh. Pag pumapasok tayo sa eskwelahan, anong tawag sa atin? Mga religious people. Religyoso na lang tawag sa atin. Kaya yung school, napakahalaga. Remnant. Yung school ninyo, i-conquer ninyo ng gospel. Nung tumayo ako dun sa may PNS, sinabi ko, ano kaya? Kung yung PNS na to, merong 1,000 remnant na may gospel. Tapos ang remnant evangelism. Tapos ang PNS evangelism. Pero alam niyo bang nakakalungkot? Kahit sa pamilya natin, sa next generation, sa school natin, ayaw nating bitawan ng gospel. Kasi hindi natin nai-enjoy. Hindi nyo kailangan pilitin sila. Kailangan mo lang magsalita. Maniniwala sila sa trabaho ng Diyos, hindi sa trabaho mo. Alam niyo ba, huwag kang nagbabible study, parang lang kami naglulukuhan. Pero nagsumisimba sila. Pag nagkikwento ko sa kanila, binibiro ko lang lagi sila. Sabi ko kung ano ang reality. Pero sumisimba sila. Ako ba may gawa nun? Hindi. Ang Diyos ang may gawa nun. Next, church. Maraming simbahan, wala ng gospel. Alam nyo ba, ang simbahan ay napakahalaga. Bakit? Dahil ang simbahan, ang binigyan ng Diyos ng mission for world evangelization. Pero ang simbahan ngayon, ang nakalulungkot, ang goal na lang, palakihin, pakainin, pag-aralin ang mga anak ng pastor. Pero ang mission na maglagay ng iba't ibang churches, i-save ang next generation, i-save ang pamilya, i-save ang church, bihira na lang yon. Kaya nga mahalaga ang church na merong iisang vision, world evangelism. At sa ganung paraan, doon natin makikita yung pinaka-purpose ng buhay natin. Tapos na. Ayan. Maraming enjoyment ang walang blessing. Tama? Mag-inom ka ng alak, may enjoyment para walang blessing doon. Sumpa pagkatapos. Mambabae ka. Enjoyment yun. Pero pagkatapos, walang blessing doon. Ano pa? Mangloko ka, enjoyment din yun. Pero walang blessing doon. Alam niyo ba ang tunay na blessing and enjoyment? Ito. Yan. Glorify God through worship. Ano ang purpose ng buhay natin? Worship. Kung ayaw mong i-worship ang Diyos, i-glorify ang Diyos, matik, kay Satanas ang worship mo. Doon niya mapupunta. Bakit? Kasi hindi po pwedeng sa'yo lang ito mananatili. Kasi even si Satanas, binibili niya kay Jesus yung worship ni Jesus. Ang kapalit, buong mundo. Sabi ni Satanas kay Jesus, sambahin mo lamang ako,
ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Gaano kahalaga ang worship? Hindi binigay ng Diyos sa unggoy ang worship. Ang Diyos ang mag-worship sa Diyos, hindi niya binigay doon. Ang binigay niya yon sa tao lang. Ang tao lang ang pwedeng magpasaya ng puso ng Diyos through worship. Then, your specialty. Lahat tayo merong specialty. Meron tayong mga talent na kakaiba. Talent na kayang wasakin ang trabaho ni Satanas. Alam niyo ba, maraming talent ngayon ng mundo, ginagamit nila ito para i-destroy ang kabataan. Pero tayo, yung talent natin, ginagamit natin ito para i-restore ang covenant. Kaya walang ibang pinakamahalaga na paglaanan ng ating mga specialty, kundi ang gospel, ang Diyos. Ibig sabihin, sa binigay sa atin ng Diyos, sa specialty, na talent, gagamitin natin to para i-restore ang covenant. Imagine nyo kung ikaw ang pinakamagaling na gitarista. Dadagsain ka ng mga napakaraming tao at magpapaturo sa iyo. Bago mo turuan, pwede ba mag-share muna ako? Imagine mo kung meron kang eskwelahan na napakalaki. Libre lahat. Pero bago kayo pumasok, dapat oras-oras meron kayong gospel training. Nung nakita kong pangailangan ng simbahan, nanalangin ako sa Diyos, Lord, pagmayamanin mo ako. Gusto ko maging bilyonaryo kasi pag mayaman ako, magpapagawa ako ng building at lahat ng titira doon, magko-cross message kami araw-araw. Kaya mananalangin kayo, Lord, gawin mo akong successful, gamitin mo ako para sa gospelization ng buong mundo. And then, yan. Ang simbahan natin, yan ang purpose. Glorify God. Pag nagkawatak-watak tayo, hindi na nakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Ano ang simbahan na nakapagbigay ng glorify sa Diyos? Oneness. Ano yung oneness? Gospelization. Only Christ. Only Kingdom of God. Only Holy Spirit. Yan ang ating buhay. At yan ang purpose ng buhay natin. Kapag ang ating buhay hindi nakasinto sa worship, hindi na yun ang purpose. Ang rice cooker, pag ginamit mong washing machine, masisira. Tama? Kapag ang washing machine, ginawa mong rice cooker, masisira. Ang aircon, kapag ginawa mong pandingas, hindi yan ang purpose niya, kaya siya nilikha. Ang purpose niya, magbigay ng lamig. Kapag ang binigay niya na init, ibig sabihin, nawawala sa purpose niya. Ang tao ganito. Ang purpose niya, worship God. Umawak salita ng Diyos, i-restore ang covenant, at ang mission ng world evangelization. Ito ang buhay natin. Wala nang ibang buhay sa mundong ito. Huwag na tayong sumunod sa mga dati pa na nangarap din na maging matagumpay without gospel. Mangarap tayo na maging matagumpay through gospel. Let's pray. Heavenly Father, salamat Panginoon sa oras na ito, sa lahat ng blessing. Nawa Lord, maintindihan namin ang purpose ng buhay namin at magamit namin ito, Panginoon, para mabigyan ka ng kasiyahan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ng dalangin. Amen.